At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman, kumusta kayo? Oo. At tayo syempre nagbabalik. Oo. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang reconciliation. Okay, alright? Oh, handa na ba kayo sa pagkakaisa? Oo. Handa na ba kayo sa unity? Oh. Ito na nga ba ang wakas ng alitan ng mga Marcos at ng mga Duterte? Oo. Aba, di ba, ang angas-angas ni Marcos Jr. dati, tapos ngayon, susuko lang pala. Oo. Di ba? Tapang-tapang dati, oh. Oh, galit na galit, di ba? Oh, pero ngayon susuko. Oh, ano sa tingin nyo, mga kababayan? Ano sa tingin nyo ang nangyayari ngayon? Ito ba ay totoo or ito ay panibagong pambubudol? Oo. Kasi nakikipagbati na po, si Marcos Jr. sa mga Duterte. Oo. At ano sa tingin nyo? I-comment nyo naman dyan. I-comment nyo dyan kung kayo ba'y naniniwala dito o panibagong pambubudol. Pag-uusapan natin yan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Okay, alright. Okay, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At of course, Master Judea nagbabalik dito sa panibagong video. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Every time na napapapadpad kayo dito kay Master Judea at nanood kayo ng video, abay, share nyo na yan. At syempre, i-like nyo na lagi. Okay, then balikan po natin. Handa na ba kayo? Abay, interesting po ito, no? Interesting po itong pag-uusapan natin. Ang kwento na ito, kaya huwag nating palalagpasin. Oo. O, ito na, mga kababayan, mag-aayos na si VP Sara Duterte, mga Duterte, at si Marcos Jr. Okay? Ano sa tingin nyo? Dapat pa bang makipag-ayos ang mga Duterte sa mga Marcos sa kabila ng pambababoy nila sa mga Duterte? O, sige, kung ano, comment nyo po kung ano ang inyong mga saloobin patungkol dito kasi kakaiba ito Dati, di ba, akala mo talagang wala, dudurugin talaga nila yung mga Duterte. Oo. Dudurugin nila, hindi. Oo. Dapat talaga ay doon tayo sa mga pagkakaisa. Oo, yung walang nasasayang na buhay. Oo. Oo. Hindi tayo nagmumura. Oo. Oo. Oo, lalabanan natin ang katiwalian. Oo, pupunta tayo doon aalis tayo sa kadiliman at pupunta tayo sa liwanag. Oo. Tayo na, pag nag-hallucinate ka talaga, parang maliwanag talaga yung pagtingin mo dyan. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo kung ano ang inyong saloobin patungkol dito, mga kababayan. Dahil ito, sige, paano nga pala kayo makakapag-comment, no? Wala pa kayong idea kung ano sinasabi ko. Sige, panoorin natin ito. Si Kuya Motonying. Si Kuya Motonying, sabi niya dati, naniniwala siya na may laganap, talamak ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos, di ba? Sinabi niya yan dati. Pero siyempre, bilang isang supporter, no, siyempre, ako gagawin ko lahat para maging maayos ang administrasyon ng aking sinusuportahan. Oo. Kahit medyo mahirap gawin yun, siyempre ako, loyalista nga ako, gawa pa rin tayo ng medyos, baka mapagbati pa natin yung mga Duterte at mga Marcos, di ba? Kasi tagilid tagilid ang ating sinusuportahan si Marcos, sabi siguro ni Tony, Kaya gumagawa siya ng kapamaraanan, mga kababayan, sa pamamagitan ng kanyang pag-interview, para kunin ang saloobin ni PBBM, Pero sa tingin mo, planado na naman ito Tapos bigla-bigla ang mag-ganyan-ganyan. Samantalang dati, kala mo tapang-tapang, di ba? Yung binabanat-banatan si Pangulong Duterte, Nakakala mo, mapapabagsak nila mga Duterte, Pero ngayon, eto na, lumantutay
lumantutay si Bongbong Marcos Jr. Oo. Sabagay, sino ba naman hindi lalantutay? Mula umpisa hanggang ngayon, mas mataas ang grado, rating ng pangalawang pangulo sa inyo. Oo. At isa pa, hindi nyo man lang napapantayan pa yung mga ginawa ng tatay niya, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo. Tapos mag-iayabang-yabang kayo. Oo. O ano na pala nyo? Kinabuhuyan kayo ng mga tao. Oo. Di ba? Oo. Pakinggan muna natin para may idea tayo. Mr. President, kayo Ah. po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Hoy, bibitinin natin ang sagot. Gusto nyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ano sagot? Oo. Oh, Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong ayaw din niya. Oo, ay di, gusto niya. Oo. Ayaw ko na magkaaway, gusto ko makasundo. Sige. Tuloy muna. kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Oo. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Tayo na, wala na naman. Wala na naman. Nablangko na naman Makikipagkasundo ka, parang wala ka sa hulog. Oo. Nakikipagkasundo ka, dapat hindi ka tatawa-tawa ng ganyan. Dapat seryoso. Walang hiya. Gagawa-gawa na lang kayo ng script Mali pa. Hindi yan makakadala ng tao. Hindi yan kayo makakabudol. Wala paniniwala sa inyo. Kinakausap ka ng formal. Gusto mo ba magpagkasundo sa mga Duterte? Oo, sabi mo. Tapos, ang dami tayong pang dinugtong. Tapos, tatawa-tawa ka ng ganyan. Nawawala yung tawag dito. Nawawala yung tunay na essence ng inyong pagkikipagkasundo. Nawawala dahil patawa-tawa ka pa ka. Nawawala. Magko-confess ako dito. Pwede naman mag-confess po, ka. para akong pari po nito ngayon po. Mukha ka naman pare Ewan ko, kahit hanggat maaari, Ah, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Hindi totoo yan. Oo. Kasi ang daming sinasabi ng mga Pilipino. Tulad ng halimbawa. Tulad ng halimbawa, unahin nyo yung presyo ng bigas. Oo. Yung presyo ng mga bilihin, hindi nyo mo ginagawa Di ba? Tapos gaganyan-ganyan ka, sabihin mo para magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Paano tayo magtutulungan? Wala kang ginagawa. Magtulungan tayo, pero kayo lang umuubos ng pera ng aba ng bayan. Oo. Di ba? 3 taon na kayo Wala pa kaming maramdaman sa inyo taon-taon taon-taon na ginawa ng Diyos. Kompleto ang budget ng Pilipinas. Saan nyo dinadala? Ang aba ng bayan. Tapos sasabihin mo magkaisa. Kayo magkaisa kayong mga mambubudol. Oo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Nanggugulo. Wag na natin, Sino ba yung nanggulo? tanggalin natin yung gulo. Unang-una, Bongbong Marcos Jr., sino ang unang nanggulo? Di ba ginulon nyo? Si VP Sara Duterte. Di ba? Kinulon nyo, pinagkaisahan ninyo. Bakit? Bakit biglang nagbago? Bakit biglang ganito? Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Oh, Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. walang makikipagkaibigan sa'yo. Unang-una, ayaw mo pa-hair follicle test. Diba? Wala makikipagkaibigan sa pinagdududahang nagdudurog. Diba? Yung makikipagkaibigan sa'yo, Marcos Jr., sabihin ko sa'yo prangkahan tayo. Yung makikipagkaibigan sa'yo, yung yung pakikinabangan ka lang. Oo. Makikipagkaibigan sa'yo ang isang tao, politiko, dahil sa pakinabang mo. Di ba? Mapapakinabangan ka Pero,
dapat, nung una pa lang ang ginawa mo, pinakinggan mo ang hinaing ng mga Pilipino. Walang hiya kayo, para mapagtakpan yung kahinaan ninyo, yung ginagawa ninyo sa gobyerno, Duterte, araw-araw pinupulutan nyo. Tapos bigla ngayon kakambyo. Bakit? Natakot ka ba sa bloodbath? Naramdaman mo ba yung Duterte effect? Napagtanto nyo ba na hindi pala talaga kaya tibagin ang mga Duterte at yung mga kaalyado? Akala nyo, noong binabalasubas nyo yung KOJC, hihina ang suporta ng mga Duterte? Kasi napasok nyo yung KOJC, nagpadala kayo ng 6,000 pulis? Akala nyo luluhod mga tao sa inyo? Akala nyo dahil sa ginawa nyo, sumikat kayo? Akala nyo kinatakutan kayo ng tao? Hindi! Minura kayo ng mga tao. Diba? Kinamuhian kayo ng mga tao. Kaya nakikita nyo sa resulta ng eleksyon nyo Diba? Ayaw na sa inyo. Kasi unang-una, sa gradong lugar, binalasubas ninyo. Huwag mo sasabihin hindi ka kasama doon. Na ikaw mismo nagsabi. Kayong dalawa ni Abalos-los, di ba? Di ba? Akala nyo, noong kinidnap nyo si PRRD, luluhod sila sa inyo? Akala nyo, mapapabagsak nyo mga Duterte at yung mga kampe? Ayaw mo pala ng gulo, bakit hinayaan mong babuyin ang mga alipores mo si BP Sara Duterte? Ayaw mo pala ng gulo, bakit mo hinayaang babuyin ang KOJC? Ayaw mo pala ng gulo, bakit kinidnap nyo si PRRD? Ano to? Hindi umubra yung against Duterte policy, kaya change plan? So ngayon, nararamdaman nyo na yung mga tao, hindi nagbago yung pagmamahal sa mga Duterte. Kahit anong ginawa ninyo, kahit dinurog-durog ninyo, kahit kung ano-ano paninira ang binato ninyo, gamit ang mga social media, gamit ang mainstream media, mga social media na binabayaran ninyo, dahil hindi nyo nagiba, excuse me, hindi nyo nagiba ang mga Duterte, hindi nyo nagiba ang mga kampe, change plan? Sino fall guy nyo? Kukuha na naman kayo ng fall guy na isang tao na sisisihin para yung galit ng tao mawala na naman sa inyo. Yan ang problema sa atin Yan ang problema sa atin. Ang aangas ninyo, nakakala ninyo, mapapaluhod nyo yung mga Duterte. Kayo pala yung susuko. Tuloy! Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Peaceful pala. Kaliwat ka ng patayan, kaliwat ka ng kidnapan. Mga durugista nagkalat na naman. Yung mga durugista nagkalat na naman. Tapos, aasa ka, may peaceful? Aasa ka na peaceful. Nagkalat ang droga, kriminalidad, nagkalat ang mga drogista. Tapos umaasa ka peaceful? Wow. Ay, nahay. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho. Ay, wow. Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya,
Nung kumontra si BP Sara, ano ginawa nyo? Nilaglag nyo siya, di ba? Tapos ngayon nga, gawa-gawa ka ng ganyan. Yung mga politiko na hindi umaayon sa inyo, ano nangyari? Walang ayuda. Yung mga politiko na kumukontra sa inyo, ano nangyari? Ayun, suspendido. Hanggang ngayon, suspendido pa. Oh. Tapos you are willing to work with anyone, any people, anybody, kahit magkaiba ang pulisiya, walang hiya ka. Nambubudol ka na naman. Oh. Pero wag na tayong nanggugulo. Mm. Wag na natin tanggalin natin yung gulo. Kayo ang magulo. Kayo magpinsan, pati yung asawa mo magulo. Dahil alam mo yung sinabi ng kapatid mo. Ang may hawak ng gobyerno ngayon, ang nagpapatakbo, ay Romualdez at Araneta. Anong ibig sabihin nun? Sino nagsisinungaling sa inyo ng kapatid mo? O parehas kayo? Inuuto nyo na naman mga tao? Hindi nyo na mauto mga tao, oy! Kaya yung isa dyan, kung di pero-remote ni BP Sara Duterte, laglag yan eh. O eto, unang-una. Merong dahilan kung bakit nagkaroon yung pamilya ninyo, mga supporters ninyo ng hidwaan. Dapat, doon nyo sinisimulan. Diba? Hindi yung simpleng bati-bati na tayo. Hindi ganun. Oo. May dahilan kung bakit nagkakaganito. Kung bakit nagkakagirian. Unang-una, ayusin nyo yung damage. 'Di ba? Ayusin nyo, doon nyo simulan. Ano yung damage? Sinira nyo yung mga Duterte, 'di ba? Oo. Sirang-sira yung mga Duterte, binasag nyo ng binasag. Oo. Siniraan nyo ng siniraan. Pero, imbis na magalit sa kanila yung taong bayan, lalo pa silang minahal at pinagkatiwalaan. Oo. Oo. Yun ang problema nyo ngayon. Kaya dapat, sinusolusyonan ninyo yung mga damage na nagawa ninyo sa mga Duterte at sa mga kakampi, kaya nagalit ang taong bayan sa inyo. Diba? Yun ang unang-una nyo dapat na sinusolusyonan. Unang-una, mag-sorry kayo kay Pastor Kibuloy. Mag-sorry kayo dahil sa pamumulitika ninyo, dahil si Pastor Kibuloy ay kakampi ni Pangulong Duterte, kaya nyo inatake ng inatake. Yung prangkisa ibalik ninyo. Doon nyo simulan. Mag-sorry kayo sa KOJC dahil milyong-milyong miyembro ni Pastor Kapolo si Kibuloy yung sinaktan ninyo. Di ba? Tapos pinakulong nyo si Pastor Apollo si Kibuloy nang wala namang kasalanan. Yun ang unahin ninyo. Palayain ninyo si Pastor Apollo si Kibuloy tapos mag-sorry kayo. Sasabihin nyo, wow mali. Na wow mali kayo, ganun. Pangalawa, mag-sorry din kayo sa mga Duterte. Dahil pinag-initan nyo yung mga Duterte dahil nagsasalita para sa taong bayan. Masama ba ipagtanggol ang ating bayan? Masama ba pumuna pag merong nakikitang kamalian? Hindi naman, di ba? Nandito tayo sa demokrasyang bansa at pwede nating i-exercise kung anong nakikita nating mali. Pwede tayo magbigay ng opinion. Dahil pinag-initan nyo yung mga Duterte, di ba? Tsaka yung mga kakampi. Now, ayusin nyo yun. Ibalik nyo sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Mag-sorry kayo sa mga Duterte. At ang pinakahuli, mag-sorry din kayo sa taong bayan. Mag-sorry kasi kayo sa taong bayan dahil niloko nyo yung taong bayan. Yung mga pangako ninyo, hindi nyo naman tinupad. Di ba? Tapos ngayon, galit na galit kayo pag pinupuna. Yung mga pangako ninyo hindi natupad. Kapag hinahanap ng tao, galit na galit kayo. Tapos, idadivert nyo yung issue.
Di ba? Ang dami yung kasalanan sa taong bayan. Kung alam nyo lang. Oo. Oh, doon yung umpisahan. Ha? Kung ano ang naging dahilan, kung bakit kayo nagkaroon ng hidwaan. Ganun kasimple. Hindi yung magpapa-interview ka lang. Oo. Tapos sasabihin doon sa title, magbati na tayo. Hindi ganun kadali yun. Marami kayong nasaktan. Ha? Marami kayong nasaktan. Maraming nahirapan. Actually, maraming ang umiyak eh. Di ba? Oh, nakikita nyo naman kung gaano minahal ng taong bayan ng mga Duterte. Oh, mag-sorry kayo sa mga Duterte, kay Pastor Kibuloy, sa kay JC, at sa taong bayan. Oh, pagka ganon, malay nyo, baka yun ang maging daan. Pero kung sorry lang, yung mga kamalian nyo hindi nyo naman tinanggap, at hindi naman kayo humingi ng kapatawaran, walang kwenta yan. Diba? Diba? Pero, eto ang tanong. Sa tingin nyo, si VP Sara Duterte, pakikipagkasundo dito? Ha? Pakikipagkasundo dito? Ang alam ko, yung mga Duterte, may mga prinsipyo. Oo. Ang mga Duterte, matatapang. Ang mga Duterte, may isang salita. So, ano sa tingin nyo? Paki-comment nga dyan kung ano sa tingin nyo ang mangyayari dito. Tatanggapin ba ni VP Sara Duterte yung pakikipagbati nito? Sa atin, walang problema, mga kababayan. Oo. Yung pakikipagbati, maganda po yan. Ano? Maganda po yan. Ang pakikipagbati, lahat nga sabi nga ni Francis, ang magkaaway, ipagbati. Gumita ka at huwag kumampi. Oo. Diba? Kung naaayon, yung pakikipagbati, walang hiya ka, ilang taon yung binanatan, si VP Sara Duterte, ilang taon yung binanatan ng pamilya nila, dinurog-durog nyo, tapos bigla kang lilitaw dyan sa vlog ni Tonjing, makikipagbati. Oh. Ganyan pa kaya ang gagawin mo kung sakasakaling nagtagumpay kayo sa pagdurog sa mga Duterte? Ganyan pa kaya ang gagawin mo? Makikipagbati ka pa kaya kung sa tingin mo nakikita mo na bagsak na yung mga Duterte? Yung mga Duterte ay kinamumuhian ng tao? Yung mga Duterte ay hindi na gusto ng tao? Ganyan pa rin kaya ang gagawin mo? Kung bumagsak yung mga Duterte, imbis na makipagbati ka siguro, tatapak-tapakan mo pa eh. Diba? Tapos ngayon, dahil hindi nyo napabagsak ang mga Duterte, kahit ginamit nyo na ang kapangyarihan ng gobyerno, pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, para pagbagsakin ng mga Duterte, hindi nyo napagbagsak. Change policy? My God, I hate drugs eh. Oh. So ano sa tingin nyo mga kababayan? Pero sa tingin ko si VP Sara Duterte, hindi makipagbati dito eh. Ito na lang. Pakinggan na lang po natin, mga kababayan, yung dating sinabi ni VP Sara Duterte. Siguro naaalala nyo to. At sa tingin ko, mananatiling ganito ang paninindigan ni VP Sara Duterte. Let's take a look and listen and look. Namin ni Vice President Sara Duterte na wala ng balikan ang kanilang laban kontra naman sa mga Marcos. Nako. Sinabi ni VP Sara Duterte na wala nang balikan ang kanyang laban kontra naman sa mga Marcos. Ano sa tingin nyo? Makipagbate? Hindi. Malabo noon niyang manumbalik pa ang dating samahan ng Team Unity dahil marami nang nagbago at marami na rin ang nangyari. Kabilang na ang mga pag-atake umano, personal at iba't ibang pamamaraan ng mga pag-atake. May tuturing umanong point of no return at haharapin nila ang anumang mga kaganapang ito sa anumang paraan at nakahanda umano siya sa ganitong sitwasyon. Naritong bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Nako. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats.
sa akin. Yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. Bahagi yan ng mga Ayan. pahayag ni Vice President Sara Duterte at siya nga ay bumibisita ngayon sa ilang lugar dyan sa bahagi ng Mindanao bilang parte ng mga aktibidad para sa Office of the Vice President. Ayan, okay, tapos na pala eh. So itong statement ni VP Sara Duterte, November pa ito eh, last year, November 28, 2024, yan. So, yan mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung sinabi ni VP Sara Duterte, wala na. Bakit? Oo. Pwede mo naman gawin yan noong pauna eh. Pero dahil nga kontra sa inyo si VP Sara Duterte, kayo sa inyong magpinsan, sa mga binabalak nyo sa Pilipinas, di ba doon kayo nagkagulo? Ha? Nung nalaman ni VP Sara Duterte yung mga plano ninyo, tapos makikipagbati kayo ngayon. Kapal naman ang mga mukha ninyo. Di ba? Dahil wasak na kayo, wasak na kayo. Piruin mo ha, kayo nakaupo. Ha? Kayo ang nakaupo sa gobyerno, pero Duterte pa rin ang mahal ng mga tao. 'Di ba? Hindi umubra yung against Duterte policy ninyo, yung hihiwalay kayo doon sa anino ng Duterte, nang mawala kayong utang na loob. Yung mga pangako ninyo na ipagpapatuloy na nasimula ni Pangulong Duterte, tinalikuran ninyo, di ba? Tapos gusto nyo makipagkasundo. Pinagbubudol na ninyo yung mga tao. Ha? Dinurog doon niya eh. Yun eh. Ha? Tinanggalan nyo na lang. Wala eh. Inapak-apakan nyo na eh. Yung pangalan ng mga Duterte. Inapak-apakan nyo na yung pangalan ng mga Duterte. Lahat sila binalasubas nyo na eh. Dinamay nyo pa si Pastor Apollo si Kibuloy. Tapos makikipagbati kayo. Diba? So sana, pag-isipan ni VP Sara Duterte, I know, VP Sara Duterte is matalino naman tao. Diba? At ako, nakikita ko, ang inaasahan ko, gano'n pa rin naman dati, na kung ano yung tama, yun ang gagawin ni VP Sara Duterte. Kung makakatulong, walang problema. Pero siya na bahala dyan. Pero para sa akin, bakit pa? Kasi kung nagtagumpay ang mga yan, at napabagsak nila mga Duterte, hindi nila gagawin yan. Baka nagtatawanan pa kayo ng mga yan eh. Kaso hindi nila mapapagsak eh. Kaya ayan, change plan. Diba? Nasa inyo na yan. VP Sara Duterte, at sa mga Duterte, kasi kami sumusuporta lang. Ha? Sumusuporta lang. Kung ayun yung plano ninyo, kung para naman sa bayan, kung ikakabuti ng bayan niya, nasa likod nyo kami. Pero huwag pabudol ng pabudol. Oo. Dapat matuto tayo. Huwag pabudol ng pabudol. Maawa naman tayo sa sarili. Maawa naman tayo sa Pilipinas. 'Di ba? Para sa Pilipinas tayo eh. Hindi naman tayo para kahit kanino. Kung may mali. Pero kung makakabuti, yan, isa tayo dyan. Yun ang pinaglalaban natin eh. Di ba? Nangangarap tayo na yung Pilipinas kahit pa paano umunlad. Di ba? Yung pangarap ni Pastor Kibuloy nga eh. First world country eh. Kaso dinaya. Di ba? Kasi ayaw nila eh. Ayaw nila makapasok si Pastor Kibuloy. Bakit? Ha? Walang hiya eh. Ikaw ba naman, papayag ka na bitayin ka? Ikaw ba naman, papayag ka na malaman ng mga tao, kurap ka? Hindi. Kaya pagtutulungan talaga si Pastor. Piruin mo Vic Rodriguez, ang lakas-lakas, talo. Mas malakas pa yung Bam Aquino. Diba? Kasi nga, pareha sila ng plano. Bitayin yung mga mangdarambong. Ibaba yung from 50 million to 1 million, di ba? Yung kasong plunder. So ngayon, mga kapatid,
Wala na. Huling-huli na. Basang-basa na mga barahan itong mga Marcos na to eh. Diba? Pag hindi kinaya, atras. Oh. Magaling sa propaganda ito eh. Kaya nanalo to sa propaganda eh. Sa panggagamit eh. Diba? Oh, nasa inyo na yan. Pero para sa akin, no. Oo. Diba? Pinalahura ka, binaboy ka, dinurog ka, tapos bigla-bigla na makikipagbati sa'yo. Walang yan. Anyway, para sa bayan, okay tayo dyan. Pero yung mga pahirap sa bayan, dapat yan, tinatanggal na dyan. Diba? Yung mga pahirap lang, yung mga pabigat lang, kaya hindi umuusan ng Pilipinas, dapat nilalagdag na yan. Dapat sinisipa na yan. Diba? Oo. Paunlarin naman natin ang Pilipinas. Hoy, sa mga politiko. Umakto naman kayo ng tama. Kumampi naman kayo sa tama. Hindi yung kumakampi kayo doon sa napapakinabangan nyo. Maawa kayo sa mga Pilipino, puro kayo pangako. Pag nakaupo na kayo, putak, hindi anino, hindi na makita sa inyo. Oh, kaya tapos na naman ang eleksyon. Oh, mabibilang mo na naman dyan, yung mga nagtatrabaho. Oh, kaya kayo, ayusin nyo ang trabaho ninyo, ha? Baka mapahiya kayo kay Pastor Kibuloy. Ha? Dahil ang pagtulong ni Pastor Kibuloy tuloy-tuloy. Oh, baka mas dadagdagan pa ngayon. Kahit natalo siya, ipapakita sa inyo. Papapahiya kayo talaga. Kayo mga nanalo dyan, kayo mga nakaupo, congressman, senador, gawin yung maayos trabaho nyo. Ha? Oh, baka mapahiya kayo kay Pastor. Sobrang daming gagawin ni Pastor ngayon. Ha? Na pagtulong sa tao. Baka mapahiya kayo. Kaya naman mga tao, baka sabihin nyo, sana si Pastor Kibuloy na lang pinoto ko. Pero ako naniniwala ako na tama yung binoto ng mga tao. Ha? Tama yung binoto ng mga tao. Yung machine lang na ginamit. Manluloko. May machine pala manluloko. Alright, pag-uusapan natin. Susunod dito sa video na ito, mga kababayan, ha? Yung paglaglag, ha? Ng mga men in uniform kay Marbil at kay Browner. At mas kumampi pa rin kay Pangulong Duterte. Abangan nyo po yan. Susunod sa video na ito. Ha? Pagkatapos nito, abangan nyo. Siguro mga mamaya-maya. After 4 hours. Ha? So, once again, my name is Master Judese. Thank you. God bless you all. To God be the glory. Goodbye, everyone. Have a good night's sleep. Yeah.